Ganito nga po pala nagsisimula ang buhay ko dito sa Canada, ang paggising po sa gabi. Kasi nga po pag gabi po ang trabaho ko. Tinatamad pa nga po pala akong bumangon dyan pero bawal tamarin at kailangan pumasok sa trabaho para may panggatas si Bunso. Matakaw din po pala yung panganay ko kaya bawal po talagang tamarin. Naksyuta, oras-oras yata pumupunta ng tindahan. At syempre huwag kakalimutan magpasalamat kay Lord paggising. Pagkatapos nga po pala maayos yung higaan ko, syempre yung bag ko naman po ang aayusin ko. Nagdadala nga po pala ako ng bihisan ko kasi sobrang pawisin po talaga ako sa trabaho. Nagdadala nga din po pala ako ng jacket kasi medyo malamig po pag umuwi po kami sa umaga. 2 t-shirt nga po pala ang dinadala ko sa trabaho. Nagdadala din po pala ako ng isang short. Naksyuta, pati brief nga nagdadala din ako. Hindi ko nga po magets malamig naman sa trabaho ko pero bakit pati brief ko basa? Naksyuta, minsan nga naisip ko baka naihina ako sa short. Oh, wait lang. Baka akala nyo hindi po ako naligo, no? Naligo po ako pero advance nga lang. Naliligo na po kasi ako bago matulog para paggising ko kakain na lang at maghihilamos. Pero minsan kapag mainit naliligo pa din po ako bago pumasok sa trabaho. Naksyuta, iba din po kasi init dito pati singit mo iiyak. 8:30 pa nga lang po ng gabi gising na ako. Tapos 10:45 pa lang ang pasok ko sa trabaho. Bawal po kasi yung Filipino time sa abroad. At syempre pupunta na po pala ako sa kusina para initin po yung niluto kong ulam. Yung ulam po na niluto ko nung linggo. Kung mapapansin nyo nga po, relax lang ako dyan kasi may nakahanda at may nakaluto na po akong pagkain. Heto nga po pala ang ulam ko ngayon, pork ribs. Sosyal. Tapos, niluto ko lang siya sa microwave na tinimplahan ko ng Sprite, oyster sauce, bawang, sibuyas, at bell pepper. Ito nga din po pala yung paborito kong lutuin kasi napakadali lang. Ipapasok lang sa oven, paglabas luto na. Pag uwi ko nga po pala ng bahay, nagsasayang na din po ako para paggising ko po sa gabi, luto na agad. Yan nga po pala ang baon ko sa trabaho. Naksyuta, muntik na nga po pala maging uling yung pork ribs ko. Pinupunasan ko nga po pala agad ang loob ng microwave pagkatapos pong gamitin kasi po minsan may tumatalsik na mantika o ulam kasi pag napabayaan po yan, madali po siyang kalawangin. Naksyuta, napapasarap na naman po akong kumain ngayon kaya feeling ko para tumataba na naman ako. O syempre, bago kumain, dapat magpasalamat muna sa biyaya ng Diyos, hindi yung kain ng kain ha. Minsan nga po pala, tinatanong ako ng mga katrabaho ko kung anong ulam ko po ngayon. Hindi ko nga po masagot kasi wala pong pangalan yung mga linuluto ko. Hindi naman po kasi ako gaanong marunong magluto. Pero syempre, kaya ko naman po mamuhay dito sa abroad na mag-isa. Pero syempre, hindi rin po ganong kadaling maging isang OFW. O baka sabihin po ng iba kung nahihirapan ka na, umuwi ka na. Mahirap nga pong paniwalaan pero yun po ang totoo. Mas malaki nga po ang kikitain o sahod mo pero hindi mo naman kasama ang pamilya mo. Mas pinili po namin magsakripisyo para sa kagaganda po ng buhay ng pamilya namin. Nung bata nga po ako, akala ko napakagandang maging isang OFW. Oo, maganda kasi nakakapunta ka sa iba't ibang lugar. Pero ang daming nasasayang na araw na dapat kasama mo mga anak mo at pamilya mo. Pero syempre, wala po tayong magagawa kasi ito po ang reality ng buhay. Kaya yung mga bagay na hindi mo ginagawa sa Pilipinas, dito po sa abroad talaga masasanay kang mamuhay mag-isa. Kaya naman kung hindi ka marunong magluto sa Pilipinas, dito sa abroad matututo kang magluto. Heto nga po pala yung baon ko. Kung ano po pala yung inulam ko kanina, yun din po ang ulam ko dyan sa baon ko. Baka sabihin po ng iba, napakatipid ko naman at inuulit ko po ang ulam ko. Ganito po talaga kami mga OFW. Marami nga po palang hindi makakaintindi sa amin. Pero kapag naging OFW na kayo, saka nyo lang kami maiintindihan. Basta ang importante, masarap at nabubusog naman kami. Yung natira nga pala sa ulam ko, ilalagay ko ulit sa ref yun para sa susunod may ulamin ulit ako. Nagluluto na nga po pala ako ng 3 ulam para hindi na po ako nagluluto araw-araw. Naligo na nga po pala ako kanina kaya ngayon toothbrush na lang po at hilamos.
At heto na nga at nandito na ang sundo namin. Bali 9:50 to 10 PM po kami sinusundo dito sa apartment. Madalas nga po pala natutulog po ako sa biyahe. Sayang din po kasi ang oras kaya pinipili ko po magpahinga na lang. Napakatahimik nga din po pala dito, parang Japan lang. Pero mas maganda nga po pala dito kasi kahit papaano po may nakikita po akong tao sa labas. Ito mga tropa yung locker namin. Then pagkatapos namin mag-BSM, maglagay ng bota, tsaka itong yan, pantalon. Baba muna kami sa kantin kasi 10:45 pa kami papasok. So 10:40, papasok na kami doon. Okay? Ayan si Kuya. Hi. Heto nga po pala ginagamit namin padlock sa mga machine para maiwasan po ang aksidente. Ito mga tropa na bale, break time na namin. Bale, wala kaming break time. Tuloy-tuloy kami hanggang 6 AM. Tuloy-tuloy kami. Ngayon pala kami kakain. Ito mga tropa, okay na. Pagkakit lang ng pagkain ko. Tapos na kami kumain. Ngayon mag-out naman kasi 6:45 kami mag-out. Maghintay kami na 6:45. May mga tropa nakapag-out na. Nakapag-out na. Pakul ng daming tao. Ito mga tropa, pauwi na kami. Tapos na yung duty. 6:45 nag-out kami. Pasokan naman ng mga pangumaga, yung mga operator na Quebecois. Hindi ka malamig mga tropa, no? Tapos mamaya, parang uulan mamaya.